Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Ang ating Zoomer ngayong umaga po ay si Congresswoman Gervel Luistro ng 2nd District ng Batangas at Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Congresswoman, magandang umaga po! Magandang umaga po kabayan at sa lahat po ng ating listeners and viewers. Ay congratulations din po dyan sa Quad Committee, lalo na sa inyo. Sinusubaybayan ko yung mga pagtatanong ninyo. Aba, ay talaga namang hindi makakalusot. Okay, pag-usapan nun natin si Cassandra Ong, Congresswoman. Ito yung frustration namin kabayan, no? Kasi yung sinundang hearing, she expressed her commitment to execute a waiver. Waiver ng bank secrecy law. Okay. Na magbibigay sana ng pagkakataon sa Quadcom na makita lahat ng bank transactions, no? Opo. Kaya lang kahapon, opisyal niyang binago itong commitment na ito sapagkat ang sinabi niya, hindi pa siya handa na ipanotarize at panumpaan ang kanyang pinirmahan na waiver. For me, kabayan, parang naisahan yata kami doon, no? Kasi kung naalala mo last hearing, she was cited for contempt already. She was ordered to be detained already in the Women's Correctional Center. Kaya lang, bigla siyang nag-express ng kanyang pagpayag, willingness, ng kanyang conformity dito sa waiver ng bank secrecy law na personal kong hinihingi sa kanya during that hearing. So all along, inisip namin na makikipag-cooperate na siya and syempre to return the gesture. Itong mga kasama nating chairpersons, they consider to withdraw the contempt and the detention order. Aba, ay kahapon kabayan, binawi at hindi na pala matutuloy ang waiver. And this is the reason why I resorted to AMLA. How do we get the information about her bank transactions faced with the change in the state of mind of Cassandra Ong na ayaw pa niyang pabuksan, di ba? Opo. And apparently, sang-ayon sa AMLA kabayan ay dito sa kaso ng human trafficking and violation of AMLA, anti-money laundering law, kailangan nating mag-secure ng permit from the Court of Appeals. They call it petition for bank inquiry, no? We're positive naman sapagkat ayon sa AMLA, in 24 hours from filing ay nire-resolve na ito ng CA. So we're looking forward na maumpisahan ng AMLA itong petition for bank inquiry. So ultimately, makita natin itong mga bank transactions ni Cassie Ong, no? Kabayan? Opo. Sa hearing po, napansin ko na may binanggit na land bank. Land bank, perhaps that is one of her depository bank, no? Opo. Gusto ko lang ikwento kabayan, no? Kahapon, siguro, napanood nyo din. Sumama ang pakiramdam. Yes, ni Cassie Ong. Nasa toilet nung hinahanap nyo. Well, apparently, agitated na kabayan yung mga kasama ko sa Quadcom kahapon. Because she kept on lying. Yes. She kept on, in spite of the overwhelming evidence already connecting her to PAGCOR, tinatanggi pa rin niya. Hindi daw siya konektado sa Pogo, no? Ang dami na ng ebidensya. Siya ang tinuturo ng lahat ng short figures. From Attorney Harry Roque to Ms. Baterna to Ms. Mascareñas to si De La Serna and even the PAGCOR. Siya lahat tinuturo. But she maintained na hindi siya konektado sa Pogo, hindi siya konektado sa Lucky South. So we will understand agitated ang members ng Quad. Opo, ay kasi paano hindi kayo ma-agitate ho, Congresswoman? Ay napag-alaman ko na maliban sa 24 years ordansya, hindi pala nakaabot ng high school. That is true, kabayan. Kaya napaka-mysterious ng bata ito. No? Napaka-mysterious. And to continue my story, kabayan, no? Dahil agitated na nga, nag-manifest si Kong Dan Fernandez, iko-contempt na uli. At doon uli i-detain sa naudlot na Women's Correctional Center. Abay, biglang sumama ang pakiramdam. No? So, sabi ko talagang
she's coming up with her ways to do away with her detention in Women's Correctional Center. Sana naman hindi deliberate to, no? Sana nagkakataon lang. But I am beginning to observe Na? na talagang she is able to come up with her ways para maiwasan ang kanyang detention sa Women's Correctional Center, no? Sarili kaya ho niya yung congresswoman o turo ng kanyang abogado? Tingin ko, kabayan, a big person is behind this Cassandra Ong, no? Okay. Kasi nabanggit mo, she's only 24. Yes. Hindi siya nakapag-high school. Elementary lang ang natapos. Opo. And yet, she is the one who managed the 46 buildings of Whirlwind, which allegedly were subleased to Lucky South, which we know is a POGO establishment. Correct. Ganito kalaki. Yes. Tapos ang shareholdings ni Cassandra Ong is 58%. Try Yes. to imagine, 58% of the 46 buildings plus the mansion house which worth is 2.5 billion. Nako po. Saan galing ang pera nito? Yun Diba? ang tanong. Yun ang magandang tanong. Saan galing ang pera niya? Saying na Yeah. galing daw sa mother niya na namatay na. Nasaan yung Milyonaryo mother? ba itong Chinese na ito para magkaroon siya ng ganito kalaking pera? Asan ho yung mother? Allegedly Chinese daw at namatay na at best friend daw nitong big boss niya na ninong niya na si Duan Renwo. Si Na Mr. ito Wu. daw talaga ang tanungin pagdating dito sa Whirlwind at saka sa Lucky South, no? Apparently, kabayan, no? Maraming inconsistency sa statement niya. Kaya nagalit si Kong Abante, tinatanggi niyang siya ay involved sa POGO, when in fact, PAGCOR is saying she was the one lobbying the renewal of license and paying the arrears in PAGCOR. Yun. Tapos sasabihin niya, hindi siya involved sa POGO. Diba? Talagang nakaka-agitate, no? Kaya lang, it is so frustrating, kabayan, na when it is our turn already to ask her, to interpolate her, biglang sumama ng pakiramdam. Hindi ko tuloy na tanong. Kailan mo siya dadalhin sa correctional? Hindi namin na ituloy ang contempt ganun order baga. at detention order. It was just a manifestation coming from Kong Dan Fernandez. Oh. But right after this, tatanungin ko na siya, nag-toilet break, and then I manifested, sobrang tagal niya sa toilet. Sabi ko, this is, I think, more than 30 minutes na. Paglabas niya, Baka naligo. although I confirm, talagang namumutla siya nung lumabas siya. Well, kung talagang, for somebody to tell these big lies, no? Itong napakalaking kasinungalingan nito. I must understand talaga nakaka-stress yan. Opo, so, opo. I really wish na i-consider niya to fully cooperate with the PATCO. May kasabihan, di ba? Truth Opo. sets you free. Ngayon, Congresswoman, We really need to unfold, unearth, and discover who is the big person or who are the people behind Cassandra Ong, because certainly hindi tayo naniniwala na si Cassandra Ong yan. yan, okay. Lahat kasi, si Baterina, si Mascareñas, napansin ko, maging si Mr. De La Serna, alam niyo, matalik na kaibigan ni attorney, lahat, parang direkta kay Mr. Wu. Yun yata ang big boss nila. Tama ba ako? Yung big Yes. na ngayon ay nasa Singapore at pinaghahanap din ng PAOK. Yes, kabayan. Nonetheless, we already issued a subpoena to Duan Renwu, yung sinasabi ni Cassie Ong na big boss at ninong niya, no? And hoping na, kagaya ng Indonesian authorities, medyo humanga ako dito sa Indonesian authorities, Of ang course. galing manghuli, ano? Siyempre. Sana mahuli din ito. Because eventually, mag-i-issue na rin ng arrest order ang House if on the next hearing, hindi pa rin sisipot ito si Duan Renwu. Ay, nasa Indonesia ho eh. Okay. Si Attorney Roque at saka ang misis niya, hindi pa rin dumadalo sa hearing sa kabila ng mga invitation? That's another challenge that we are facing, no? Hindi na nga siya umattend sa hearing, nag-file pa siya ng motion to quash dun sa aming subpoena to Sestecum. Bakit ba naman niya ikwa-quash ito? After all, during the last hearing, siya naman yung nag-express with confidence
na i-produce ko lahat ng dokumento. Yun. Even during the time, sabi pa nga niya, Oh. na working student ako sa UP College of Law, i-produce din daw niya. Yun. Eh why all of a sudden nag-motion to quash ito? Na hindi pwedeng isampina itong mga dokumentong ito, questioning the relevance, invoking the right against self-incrimination, due process, so on and so forth. Which I have explained already, kabayan, kahapon. Walang basis ang motion to quash. Okay. Okay. Pero si Mr. De La Serna ay siya rin ang tinuturo. Lahat ng Yes, aksyon, kabayan. lahat ng ginawa ni Mr. De La Serna, lahat ng kung sino siya ngayon ay galing ho kay Atty. Roque. Tama ba ako? May dalawang significant revelations Oh. si A.R. De La Serna kahapon. Oh, One, may joint account silang dalawa ni Attorney Harry Roque. bakit? Oh, tapos, You should listen to the manifestation of Congressman Ako. oh, Mag-asawa lang daw ang nagjo-joint account. wala akong magkaibigan. And another significant information that he revealed ay may solar power plant si Attorney Harry Roque Ha? sa Cebu. Wow! Iba pa yung sinasabi sa Bataan na malawak na lupain. Yes, kabayan. Oh, ay talaga palang dapat imbestigahan si Atty. Roque. We actually moved already to produce the title, the tax deck, and the corporation documents of Opo. the alleged solar power plant, no? Gusto ko lang explain, kabayan, all these documents are relevant. Why? We have circumstantial evidence connecting him to Pogo already. During this time, siya'y government employee, presidential Yes. spokesperson, Yes. at sa kanya nanggaling, very limited ang kanyang income. Oh, saan nanggaling itong mga assets na to? Kung Mm-mm. very limited ang income mo. Oho. Di ba? Baka And sabihin niya we sa have to kanyang asawa. understand Hindi na niya itong sinabi. mga dokumento, Oh, yes, itong mga dokumentong hinihingi natin, sa bibig niya mismo nanggaling. Nanggaling. Oo. Except for this one na nanggaling kay A.R. De La Serna, whom he admitted already ay talagang closest executive assistant ni Atty. Harry Roque. Oo. Marami yung EA pala doon sa office ni Atty. Roque, pero siya yata ang paborito. According to him, 6 times nag-travel abroad with Atty. Wow. Harry Roque in 2023. Oo. No? Oo. Nag-aaral pala siya sa pagkapiloto. Yes, Sabi niya, yes. kala ko Currently, nurse. he's a student of aviation sa Pampanga at ito rin yung dahilan niya kung bakit siya ay tumira sa loob ng Lucky South. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, what is so special about you? Madami na mga aviation students, ba't ikaw lang ang tumira dyan sa Lucky South? At libre. Di ba? Libre. Libre. Ayaw, Walang wow. bayad, kabayan. Wow. So, marami pa ho kaming aabangan sa Quad Committee. Congratulations sa Quad Committee and congratulations to you, Congresswoman Luistro. Ang galing And of mo course, magtanong. to all our fellow members and Of the course, chairperson. lahat ho kayo magagaling. So, congratulations sa Quad Committee. Mag-aabang pa kami ng mga mangyayari pa po. Thank you very much po at good morning po, Congresswoman. Maraming salamat po, kabayan. Si Congresswoman Gervela Luistro, siya po ay congressman mula sa Batangas at Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Masarap manood nun eh. Mahaba lang.